Good morning guys. So balik ulit tayo sa karagatan. Ang oras natin is 3:42 na sa umaga. So at dahil kalmado yung dagat, magta-try kaming magdayo sa Gakot Island. Doon kami pupunta. So prepare lang ako dito, tapos biyahe na kami. Inagahan namin dito para mas maganda yung pagpunta namin, para maaga kami makadive. So nagsasaing muna ako, baon namin. So kasama ko si paring Joshua na pupunta doon. Mas maganda kasi mas maaga. Prepare na kami. Kompleto na yung mga gamit. Inaantay ko lang na main-in yung kanin. Ayan, madilim pa. So may naman, may buwan naman. Medyo maliwanag magbiyahe. Try naming mas maagang magbiyahe papunta doon. So balikan lang kami, hindi kami magtutulog doon. Dive sa umaga, tapos sa hapon, depende. Tapos uwi rin. So ito yung mga gamit natin, camera. So guys, doon na lang tayo magkita sa Gakot Island. Dahil madilim yung pagbiyahe namin, hindi ko mapapakita yung pagpunta namin sa inyo. Doon na lang tayo magkita-kita. So ayun guys, nandito na kami sa spot. So ayun, umaga na kami. Gawang kaninang umaga nung umaandar yung motor namin papunta dito, nagpatay yung makina, sumira. Hindi na sana kami tutuloy, pero nung mga kalahating oras yung namin, pag try na paandarin is umandar. Uwi na sana kami, pero gumanda yung andar niya. So nagbaka sakali kaming hindi napapatay. So ayun nga yung nangyari, hindi pumatay. So nakarating kami dito. Sana mamaya hindi rin umabirya itong makina. So dito muna kami pupwesto. Tayo palagi nagpipwesto sa isa. So subukan namin dito. Sana maganda yung agos. Pagkatapos namin dito guys maka-gear up, makasuot lahat ng gamit namin, diretso na tayo sa spear fishing activities natin. Kaya load muna tayo ng spear gun. Spear gun loaded! Let's go! Eto na, naging unang drop ko. Warm up ko lang muna to, gawang medyo napagod kami sa pagbira nung makina kanina. At buti lang talaga, umandar pa. Uwi na talaga kami sana kanina nung mga 4:30. Buti na lang, gumanda pa yung andar. Siguro nabara lang yung karburador ng makina ko. Kung yung pagbagyo is hindi na paandar ng mga halos isang linggo. Kaya siguro nagbara yung karburador niya. At okay naman yung activities ng bait dito. Ang daming palata. Palata ito kung tawagin dito sa amin. Nagbabalikan na talaga yung mga isda. At dahil warm up pa lang ito, back to the surface muna tayo. At pagkatapos kong makarecover ng hininga dito, balik ulit tayo sa ilalim. Eto, medyo malalim na to. Gawang pagkatapos kong mag-warm up. Nakailang ulit na rin ako warm up doon. Halos magkalahating oras yung warm up ko. Ready na itong tenga ko sa malalim na area. Ilang segundo ang pag-aantay dito sa ilalim guys, magre-resurface na sana ako dito nang bigla akong may nakita dito sa kalawang bahagi na isang slick unicorn. Dati kasi dito, grupo sila pag lumalapit. Ngayon mag-isa lang, naligaw lang siguro ito dun sa karamihan.
ito yung naging unang isda natin ngayong araw na ito dito sa Gakot Island. Isang slit unicorn, thank you Lord. Sana may makitang malaki. Yung kasama ko nakahuli ng red bass. Ayun, nandun siya sa bangka. Linagay sa bangka. Medyo malaki rin siguro. Thank you Lord. At dito sa dive na to, kanina kasi yung pagkahuli ko ng stick unicorn, medyo malakas pa yung agos. Ngunit nawala na yung agos. Biglang nawala. Kaya ang ginagawa ko dito is palipat-lipat na ako ng pwesto. Naghahanap ng mga dalagang bukid. At hindi naman ako nabigo, nandito sila. Ang daming makikita kang isda ditong maliliit, sari-sari, nagbabalikan na talaga yung maliliit na isda. Sana magpakita na rin yung mga dragon. Eto't ang dami, etong blue na dalagang bukid. Etong mga dalagang bukid na to, is pag naka-4 na piraso ka, is 1 kilo na. Pero dahil malalim tayo, hindi muna tayo kumukuha ng ganyan, dahil lugi. Dito sa dive na to guys, lumipat ako ng pwesto ulit. At dito ako nagpwesto sa may cliff. Gilid ito ng malalim na area na. At grabe naman talaga itong activities ng bait dito. Yes. Dami talagang maliliit na isda. Akala ko nga dito, may palapit na sa aking malaking isda. Mamsa or dugtutuna. Bigla kasing umiba itong galaw ng mga dalagang bukid. Kaya naghanda ako dito para makain kaagad ako ng mabuti. Ngunit ilang segundo naman ng pag-aantay, puro dalagang bukid ang nagpakita. Kaya resurface muna tayo. Habang nag-aantay ako dito guys, eto ang nakita ko sa taas. Nakita ko yung grupo ng Big Eye Trivalis. Akala ko lang, konti lang. Ngunit habang linalapitan ko ito, is ang dami pala. Nandito yung karamihan. Grabe. Nabigla ako dito. Akala ko nga dito, makakaisa na ako. Ngunit ang bilis kasi ng galaw ng mga talakitok na ito. Hindi nakaabot yung pag-in ko. Ang bilis lumiko. Kaya wala tayong nahuli. Sayang. Kung lalaki pa sana, mga 5 kilo ang isa siguro nun. Kaya pagkatapos kong makarecover at magpahinga ng maganda, bumalik ulit ako dito sa ilalim. Sinalubong ang alon, dagok ng buhay at tatyak. Bit-bit ang pangarap, sa puso ay may panata. Dito sa Mr. Fishing TV, tayo'y magsama-sama. Makalipas ang ilang segundo ang pag-aantay dito guys, eto, andito naman yung mga blue na dalagang bukid. Makulit na mga dalagang bukid to. Yung mga 5 kilo lang sana ito ang bawat isa, kukunin ko na talaga ito. At dito, habang nag-iipon sa harapan ko itong mga dalagang bukid, may nakita na akong isang target, isang red bass. Mga 2 kiluhin na siguro. Kaya ito yung naging target ko. Dito na ako nag-focus.
Kaya lang, hindi talaga lumalapit. Buti lang, etong isang Slick Unicorn is within the range na. At eto, nakaka-amaze dito. Naka-double shot pala ako. Dalawang unicorn yung tinamaan ng pagkapulpo ng trigger. Akala ko yung Slick Unicorn lang. Pero may kasamang yung ibang unicorn, yung black na unicorn. Eto yung palaging nahuli natin sa nighttime. Oh, thank you Lord. Yung red ba sana yung titirahin ko? Kaso nag-aalang lumapit. Yung Slick Unicorn ang tinarget to. Naka-double shot tayo. Puro unicorn. Okay na rin. Thank you Lord. Oh, thank you Lord. At pagkatapos kong malagay sa stringer etong mga huli natin, pinalagay ko muna ito sa baywang ko, gawang malayo yung bangka namin. Kaya pagkatapos kong malagay sa baywang ko, balik ulit tayo sa ilalim. Dito na din ako nagpwesto sa nahulihan natin ng Slick Unicorn. Palipat-lipat lang talaga ako ng pwesto. At pagka-pwesto ko dito guys, hindi nga ako nakakatagal. Eto, may dalawang bluefin na lumapit sa akin. Kaya hindi na ako pumili. Hinila ko na etong naunang lumapit sa akin. Halos mag-1 kilo na rin kasi to. Pag binenta to is may 200 ka na. Yes. Ito yung naging pang-apat na isda natin. Malimango naman ito kung tawagin dito sa amin etong ganitong talakito. Oh, thank you Lord. Hindi na ako nag-antay ng malalaki. Okay na rin to. Mga 1 kilo. 200 na rin to. Oh, sana huwag na magpakita pa. At dahil lumapit na dito sa akin yung kasama ko guys, nakahuli na siya ng isang Slick Unicorn. Kaya ako naman ang nag-dive dito. At dito, magpipwesto na sana ako. Ngunit pag lingon ko sa kaliwang bahagi ko, eto nakita ko ng dalawang dog tutunan, napakalaki. Ngunit sa likod ko dumaan, napalalim yung sisid ko. Kaya tingnan ko ito sa kanan, eto lampas na sa akin. Kaya dali-dali kong binalik itong pana ko sa kanilang dalawa, ngunit lumiko na. Buti na lang, napansin pa ang kapugian ko na itong dalawang dog tutunang napakalaki. Kaya eto yung nangyari. Tinamaan naman itong isa, ngunit napakataas yung patama ko, kaya binigyan ko ng line at napakalakas talagang isda itong ganitong tugtutuna. Halos maubos yung line ko bago makaresurface ako. At eto, nakakatakot dito. Nasa malalim na area na kasi yung line ko. At paghata ko dito, ayun, sinabit yung line ko. Grabe. Akala ko nga dito, hindi ko na mariretrieve yung shop ko. Gawang sinabit talaga. Eto't hinihila ko ng napakalakas. Buong pwersa kong hinihila. Gawang parang sumabit sa bato or sa corals man lang. Buti na lang, habang hinihila-hila ko, dinalabanan ko, ayun, natanggal yung sabit niya. Akala ko nga dito, wala na yung dugtutuna. Gawang sumabit na, baka natanggal na at napakataas talaga yung patama ko dito. Pero ilang saglit pa ng paghihila ko dito, ayun, may lumalaban. It means na nandito pa yung isdang pinana ko, yung dugtutuna. Kaya dahan-dahan ko talaga itong hinihila pataas para hindi matanggal. At nang natatanong ko na dito yung isda guys, tinawag ko na yung kasama ko, yung kabady ko.
Dahil napaka-dapis nga yung tama ko, kaya pina-second shot ko sa kanya para sure na makukuha namin itong malaking dugto tuna. Grabe talaga kanina, akala ko talaga hindi na matatanggal yung pagkasabit kanina, yung hinihila ko. Bago pa naman etong shop ko, dun sa isang pana ko na ginagamit. Eto, napakadaplis talaga yung tama. Buti lang, hindi talaga napunit. Ang bandang taas kasi ng dugtutuna is medyo matigas, lalo na dito sa may pin niya. At pagkatapos naming ma-secure etong dugtutuna, bumalik na kami sa bangka. At dahil magtatanghali na rin, kakain muna kami. Okay na naman yung mga huli namin. May nagpahabol pang napakalaking dugtutuna. At yung kasama ko naman is may nahuling red bass. Kaya goods na goods na. At eto pala yung nahuli na red bass nung kasama ko. Malaki na talaga. Kaya pagkatapos din ito, nagpahinga muna kami at kumain na din. Ito yung ulam namin, yung black unicorn, saka isang dalagang bukid. Nakahuli pala ng dalagang bukid yung kasama ko, yung blue. Kumuha siya. Ito, inihaw lang namin. Yung sausawa namin is toyo. Bakit bitaw ka? Pagkatapos namin dito guys kumain, nagpahinga muna kami ng 2 oras. Natulog, gawang mahirap mag-dive pag busog na busog. At pagbalik namin dito sa spot, eto, kalmada naman. At dito sa dive na to, nakailang dive na rin ako dito, wala pa rin nagpapakita. Napakalakas na kasi yung agos ngayong hapong ito, kaya nahirapan na kami, hindi gaya nung umagang dive na mahina lang. Kaya dito, napadpad ako dito sa bahay ng grouper. Yung nakita ko na ito sa previous video natin, na hindi nahuli natin at hindi rin nakapull tayo ng trigger. Ngunit sa pagkakataong ito, is napull ko naman yung trigger, ngunit hindi naman tinamaan. Grabing pagsubok ko sa buhay. Hindi pa siguro talaga para sa atin yung marble grouper na yon. Kaya pagkatapos din na itong dive na to is umahon muna kami, hindi na talaga kaya. Napagod lang kami, gawa ang lakas talaga ng agos. Lumipat pa kami dito ng kabilang pangpang, pero ganun din. Kaya nag-decide na kaming pumunta sa main island dahil maaga pa, baka makadive pa doon. So yun guys, ang lakas ng agos. Paiba-iba. Sayang yung grouper. Hindi pa tinamaan. So uwi na kami. Nag-aalas 3 na. Baka sakaling makadive pa doon sa main island. Sayang talaga yung grouper, hindi pa na tama. At dahil nga alas 4 dito kami nakarating sa main island, nagpahinga lang kami ng konti dito, tapos nag-dive. Dito lang to sa malapit na din sa aahunan namin mamaya, yung nakikitaan natin ng slender unicorn. At hindi naman ako nabigo, nandito sila. Kaya lang, ang labo na ng dagat. At ayaw pa rin lumapit na itong mga slender unicorn. Kaya nag-resorpiece muna ako dito. At pagka-resorpiece ko dito guys, eto, nakahuli na pala yung kasama ko ng isang talakitok. Halos sobrang 1 kilo na rin. Pagkatapos kong makarecover dito, bumalik ako dito sa ilalim. Nagbabaka sakaling makahuli din tayo.
thank you Lord. Hoy. Ay. Nag-asa rin tayo. May laguno. Hoy. Labo ng tubig. Okay na rin. Hoy. Pagkatapos ko guys ma-secure na itong Malaguno guys, sumakay na rin kami sa bangka, umuwi na rin. Dahil hindi na kami nag-dive, napakalabo na talaga yung tubig at pagod na rin. Shoutout nga pala kay Roden Costales, Giovanni Joseco, Manres, Alan Frolanya, Kuya Joms TV, Villanueva family, Janice Richard, Isias family, Hanford de San Jose family, Johnny Haisten, Milagrosa Dios, Alo family, Alfanta family, Noel Grigo, Leonardo Mejorada, June Monton, Jobber Channel, Yapox TV, Kin Lopez, Romeo Alcones, Alcones family, Ami Rosal, Ami Friend, Maylisa Fair, Fernando Jr., Carlo Villanueva, Rahil Fidelino, Tricia Jimenez, Aljon Jimenez, Denas de la Cruz family, Juanito de Sulok, Rinil, Alexander Pesquera, Pesquera family, Frederick Tirado, Leo Hinerosa, Eric Malupa, Telma Mendoza, Ronnie Borja, Bonifacio Arbalate, Pablo Alaw, Kevin Gibertas, Edison Abac, Rini Alicen, Ritz Macabenta, Kayadong family, Isayas family, Danilo Adalem, Chugs Friends Adalem, Aldrin Encio, Alan Tingala, Manang Hilaw, Tony Saarinas, Marlon Hamisola, Reynaldo Mahilom, Ben's Vlog TV, Elvira Miranda, Florante Miranda, Alia Mabahen, Michael Mejia, Joel Ranas, Jik TV, Jericho Iwikan, Mervin Antonio, Reste Fabol, Rina Napoposeño, Conrado Balobal, John Rel Tirado. Maraming salamat po sa inyong lahat. At eto guys, yung mga nahuli namin, hindi na namin napakita yung pagbenta namin. Gawang madilim na talaga at medyo pagod na rin talaga kaming dalawa. Yung tugtuto na guys is naka 7 kilograms on ski naman. Kaya okay na. Yung red bass naman is naka 4.7 kilogram on scale. Kaya goods na yung dalawang piraso pa lang. Ayos na nahuli. Yung mga slick unicorn, yung ibang maliliit na isda, nagtotal naman yung lahat ng huli namin na isda na 20 kilos. Kaya ayos na rin. Nagtotal naman ng 4,000 yung lahat ng isda na nabenta namin. So nagparty kami dito, kaming dalawa ng tig 1.7. Yung butal is para sa bangka, pang maintenance ng bangka. So hanggang dito lang muna guys yung video natin. Hanggang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang patuloy na sumusuporta sa munting channel ko. God bless you all po. See you on the next episode.